mahabang listahan ng mga orihinal na kantang nagpasikat sa tiniguriang banda ng masa. Dahil sa magkakasunod na hits at sa dami ng mga tagahanga, sina Eli Buendia, Marcos Adoro, Raymond Marasigan at Buddy Zabala ang itinuring na Fab Four ng Pilipinas, ang Beatles ng mga Pinoy. Unang-una, 4 sila. Tapos yung melodic pattern siguro ng pagsusulat nila ng kanta. Ang laki ng influence ng nung Beatles sa kanila. Pangatlo siguro, yung magnitude ng popularity na my experience in the industry, I think that will be the biggest selling na artist of all time. Kasi at that time, if you look at it, yung unang album, nakakahit na kami ng mga, I think around 100 or 200,000 na album di ba? Pero lumakas ng lumakas di ba? pare ko, it's napaka-controversial na kanta during that time. Siya lang yung kantang merong mura. Sinubukang isensor ng Philippine Association of the Recording Industry o PARI ang album, pero hindi rin ito natuloy. Dalawang taon matapos i-release ang unang album, sinundan ito ng isa pang alapaap. Paglabas ng alapaap, ang tingin naman ng mga ibang tao, napaka-drug-related naman itong kanta na to. Nilabanan din naman ng banda yun. Nilaban nila na siguro iba lang ang interpretasyon nila. Iba yung interpretasyon namin dito sa kanta na to. Eraserhead? Kami ho yan! Bunga ng popularidad at sunod-sunod na hits ng E-Heads, pati pelikula, pinasok nila. Ang Run Barbie Run, kung saan nila nakasama si Joey De Leon noong 1996. You can call me Buddy. Nakakatuwa dahil nasubukan namin, pero every time napapanood ko, syempre parang hindi ako marunong umarte at hindi pa rin ako marunong umarte. So, si Ellie, pinakamagaling, film major siya. Kamusta yung karanasan niyo? I mean, acting with a veteran actor, no? Si Joey De Leon. At kasama mo si Maricel Axa, di ba? Oh. Kamusta yun? Parang, kasi sa akin, parang naalala ko parang at least naging fans kayo ng TVJ. Oo naman. Idol nauna sila. At sino yung Pilipinong walang Tough Hits Volume 1 and 2, di ba? Parang ganun. Noong taong 1997, ang Eraserheads ang kauna-unahang bandang Pinoy na tumanggap ng MTV Asia Viewers' Choice Award na tinanghal pa sa New York. Eraserheads from the Philippines. Kabuhay ang Noipi! So nung lumabas yung Eraserheads, halos lahat ng record company nag-sign up ng kanilang Eraserheads. Pero iba raw talaga ang karisma ng Heads. Ito yung phenomenon. So, doon palang na-release yung album. Pero nagsising along na yung mga tao. So, umiiyak lang ako for no reason at all. There was a reason, but I could not express what it was. I couldn't understand what it was. May naalala ko, underwear ng girl sa Summer in Pampanga. Binato niya, sino tinanggal niya? Binato niya kay Ellie. Kabanda ko si Marcos and Buddy. And may iba kaming band, 1989 sa UP. Little goals Parang gusto lang namin makatugtog properly. Kasi we were all self-taught musicians. So when we were finally sounding like a band, gusto namin mag-gig. Maganda yung eksena sa UP nun. Mula sa pelikulang Eraserhead, nanggaling ang pangalan ng banda na nabasa nila sa isang magazine. Nangangapa kami kasi fresh out of college kami.
nasa thesis stage kami nun eh. Pero na-record na namin yung album. Tapos nung lumabas na, may schedules na kami. May choice na tuloy ba natin yung thesis o rock and roll. So, rock and roll na. Parang ganun. Ilang isaw pa ba ang Sa mga kantang tulad nito, nakilala sa UP nang unti-unti ang Eraserheads. Dito sa UP, at least nung time nung early 90s, maraming venues na pwedeng tugtugan at maraming events that happen almost every year. At yung show lagi sa library, Elvis series, regular yun. Isa sa madalas nalang tugtugan noon sa UP ay ang Where is Elvis concert series ng artist na si Romeo Lee. Oo, Silly kasi. Silly yung... Hindi kayo nagdahil siya. Oo, Silly promoter yun sa UP eh. Magaling magbenta si Leo. Oo, ba't tayo tututug sa Econ? Okay pala tayo sa Fine Arts, di ba? Parang madali lang pala doon. Sabihin niya, complete na. Kanta ko Wild Thing, ha? Kakata siya ng Wild Thing, tsaka Why Don't We Do It On The Road, or kung anong gustong kantahin mali, sige, tutugtugin namin. Ilang taon ding sumalang sa Elvis ang Eheads. Karaniwan, sila ang bumaback up kay Lee habang kinakanta nito ang rock classic na Wild Thing. Ayon pa kay Lee, bit-bit niya rin ang Eheads sa mga probinsyang pinupuntahan niya. Dito niya nakita ang kakaibang hatak ng banda sa masa. Hindi sila... Yan ang mga kanta ni Ellie. Pasok lahat sa mga tao, lalo na sa probinsya, mga kabataan, mga lyrics niya, madaling mag-aang lang sa na suwabe, na hindi tulad ng mga galit, na hindi naman siya nagpapa-impress na yung gusto niya lang na yung nasa lyrics, nasa melody. Ibang klaseng samahan at rapport daw ang nakita ni Romeo sa apat, lalo na kapag jamming na ang usapan. sure? Ang kakaibang hatak ng Heads, nakita rin ng mga may-ari ng sikat na underground rock bar noon na Club Dread. Pero sa unang salang daw ng Eraserheads, hindi sila tunog rockstar. Alam ko at that time, parang halos na-reject sila with all the other bars they went to. At that time, hindi pa masyado uso yung original music. Nung una ko narinig silang live, medyo okay, they can do some improvement, pero understandable. Yung gamit naman nila, bugbog na eh. Anong tunog? Anong tunog? Paano? Medyo nag-out of tune, bumibilis, humihina, no? Pero despite that, nafe-feel mo yung tugtugan nila eh. Fun eh. So you forget about, yung the crap that goes with it, right? Pero lahat daw ng bagay ay may hangganan. Nabuwag ang banda ng masa. Kahit na nagkawatak-watak, hindi raw nawala ang suporta ng masa sa E-Heads. Ika-30 ng Agosto noong isang taon, libu-libong mga fans ang dumagsa para sa isang makasaysayang concert, ang reunion ng Eraserheads. Mahigit 7 taon ang hinintay para rito. Pero sa di inaasahang pangyayari, biglang naudlot ang ligaya na inilaan para sa masa. Usapan natin yung
Bago na tuloy ang reunion concert ng Eraserheads noong August 30, 2008, kaliwat kanan ng mga haka-haka at pagdadalawang isip ng marami kung totoo ba ito o hindi. Wala kasing formal na anunsyo sa publiko na mayroong reunion concert. Yeah, after 8 years, gaya nga sabi ko, it just takes time. And nung may nag-offer and then the concept was good, nagkataon we all agreed. So gaano ka hirap magbuo ng ganitong reunion, ganitong klaseng reunion after you broke up? Marami siyempre dahil age din, madaming baggage na kailangan ring maiwan. So, lahat yun, kasali yun, di ba? Kasali yung time, kasali yung healing, kasali yung, di ba? Madami kang kailangan na rin palampasin kasi matagal yung ginagawa. But, parang okay lang tumugtog paminsan-minsan or at least for this show, di ba? Walang 5-year plan to? Oh, wala. 7 is a good number. Oh, 7. Paborito kong number yan eh. 7? Will I stay? Taong 2007 pa raw unang lumapit sa kanila ang mga organizer ng reunion. Said she wanted to see the E-Heads once again. She was a big fan. Every time I would go home or visit her in her house, nagpapatugtog yan ng E-Heads eh. Hanggang sa mga huling sandali bago ang concert, hindi alam ng banda kung tutugtog si Ellie o hindi. Dahil sumailalim na noon si Ellie sa angioplasty na nasa isang komplikadong operasyon sa puso. Pinangambahan ng banda na baka bumigay ang kalusugan ng kanilang bokalista. Sunod-sunod daw kasi ang mahabang oras ng pag-iensayo ng grupo na kadalas ay umaabot ng madaling araw. Dagdag pa rito ang pag-aayos ni Ellie sa burol ng kanyang ina. Dinagsa ng mahigit 30,000 katao ang Taguig. Pero sa kalagitnaan ng concert, matapos ang 15 kanta, inatake ng mild stroke si Ellie. You apologize for cutting the concert short. My brother had to be rushed to the hospital for medical attention. He collapsed. Malapit pa lang ako, meron ng mga taong sumisigaw sa akin na Diane, Ellie's calling you, so Ellie needs you. So, akala ko kakausapin ako or anything, pero I saw the faces of the people, parang they seemed concerned and iba yung itsura nila. So, medyo natakot ako. Nung nakita ko siya, medyo tumitirik na yung eyes niya and he couldn't breathe and they were like, cutting his shirt open for him to be able to breathe. Tapos, meron ng mga nakasaksak sa kanya. Naghang yung utak ko eh. So, naka-auto mode na lang ako dun eh. Darwin, sabihin mo lang sa akin anong gagawin ko ah. Nakabitin lahat, hindi nyo alam kung ano. Ako una, tinanong ko si Day, one of Ellie's managers, kasi doktora yon. Nung sinabi niya naman na nasa ospital na and people are taking care of Ellie, concern namin ni Buddy agad yung audience, di ba? Salamat. Idol, salamat. We don't want to cause a riot, we don't want to cause panic. Nandun yung pamilya mo, nandun yung friends mo. Lift your head, baby, don't be scared. Dugot pawis daw ang pinuhunan para muling pagsamasamahin ng Eraserheads sa iisang entablado. Mayroon na raw kasing sariling mga buhay ang mga miyembro ng banda matapos silang maghiwalay. 7 taon na ang nakararaan. Ang Heads drummer noon na si Raymond, tumutok na sa kanyang bandang Sandwich. Maliban sa pagbabanda ni Raymond, abala din ito ngayon sa streetboarding. Ilang buwan na rin kasama ni Raymond ang Whiskey Hill, grupo ng mga kabataang mahilig mag-streetboard. Bakit? Ba't longboard? Puwisan ka eh. Pero mahirap dalhin yung bike eh.
Konektado ba sa music tong longboarding? Parang break mo sa music. Ibang-iba siya at the same time. Pareho din na may rush ka rin na mararamdaman, may skill ka rin na kailangan gawin, tapos may camaraderie rin. Mula sa pagiging gitarista, lumusong naman si Marcos sa surfing scene sa La Union. Dito rin binuo ni Marcos ang mga banda niyang Sir Fernando na sinundan pa ng Marcos Highway. Matagal ko nang gustong gawin yon as early as late 90s kasi, mga 98. May kaibigan ako na nagsabi sa akin, pare may surfing culture na tayo sa Pilipinas. Nakita daw niya sa somewhere nga doon. Sabi niya, puntahan mo pag may oras ka. Pero wala akong oras noon eh. Si Buddy naman, nagpatuloy na maging bahista ng Cambio. Kasama niya rito si Raymond. Siya rin ang kasalukuyang bahista ng bandang The Dawn. Bukod dito, record producer din siya ng ilang banda. Samantalang si Ellie, naging frontman ng bandang Pupil at patuloy na sumusulat ng mga kanta. Sa kabila nito, nagawa nilang muling tumugtog bilang isang grupo. Hindi makapaniwala ang libo-libo nilang tagahanga sa naganap na reunion. Mula pa nung simula, diverse na kami. Tapos may parang unspoken na may kanya-kanya kaming tinututukang mga directions eh. Mga genre, parang ganon. Si dito Tokaya. Pero hindi lang pinag-uusapan na ganon. Pero siya doon, dito ako, parang ganon. Matapos makapagpahinga ng ilang buwan at masiguro ng mga doktor na pwede na ulit sumalang si Ellie sa stage kasama ang kanyang banda, itinakda ang ikalawang beses na reunion concert ng Eraserheads noong Sabado. Ito ang final set. Mula sa Fort Bonifacio, inilipat ang venue sa Mall of Asia. Ipinangako ng banda na maghahanda sila ng mga karagdagang sorpresa para sa ikatutuwa ng kanilang fans. Isa na sana rito ang pagdalo at pag-jam ng isang malapit na kaibigan ng banda, ang master rapper na si Francis Magalona. Sa kantang ito na Super Proxy, sabay sana na magpe-perform si Kiko kasama ang Eraserheads. Pero isang araw bago maganap ang final set, na maalam si Kiko, bunga ng sakit na leukemia. Nagluksa hindi lamang ang mga fans ng Master Rapper, kundi pati mga tagahanga ng Eraserheads. Mabuhay si Francis! Naging matalik na magkaibigan sina Ellie at Kiko. Nagkita raw ang dalawa sa dating pwesto ng Club Red sa May Cubao, at mula noon, nabuo ang pagkakaibigan ng dalawang mahusay na musikero. Francis! Katunayan, may binubuo ng album sina Ellie at Kiko na nakatakdang i-release matapos ang E-Heads reunion concert. Every color, every hue is represented by me and you. Life and slow in this kaleidoscope. Write music and play songs, not daw siya. So, okay. Para sa akin, biglaan siya. Pero at the same time, parang alam ko na rin kasi parang nasabihan niya si Julie na parang may warning. Parang yun, parang tama lang oras. Yun na pala. Parang gano'n. Any effective studio band or studio artist na nagsasama-sama for a project will eventually run out of